Ang One Piece Episode 11-14, Tunay na Lakas ni Garp. Pero bago tayo magsimula, ay i-hit ang like, share at subscribe button para sa marami pang anime trivia na katulad nito dito lang yan sa Anime Nyak TV. Si Monkey D. Garp ay isang Navy Vice Admiral na naglingkod sa organisasyon ng ilang dekada. Si Garp ay sumikat noong lumang panahon ng piracy kung saan aktibo pa sina Rox D. Zebek, Gold D. Roger, Whitebeard, at iba pa. Mula noon, nakilala siya bilang pinakamalakas na marine. Maraming karakter sa One Piece ang nagpahayag ng kanilang paghanga kay Garp, at maraming beses na nabanggit ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi talaga tinutukan ni Eiichiro Oda ang pagpapakita ng lakas ng karakter. Sa wakas, nagdesisyon ang may akda na ipakita sa mga manunood kung ano ang kayang gawin ng maalamat na marine. Pag-atake ni Monkey D. Garp sa Hachinuso. Ano ang nagtulak kay Garp na pumunta sa Hachinuso? Ang plano ni Monkey D. Garp na magtungo sa Hachinuso ay isinisiwalat sa Egghead Arc. Ang Vice Admiral ay pumunta sa G14 base, kung saan niya nakilala si Helm Epo, ang matalik na kaibigan ni Koby. Ibinunyag ni Garp na siya ay maglalayag patungong Hachinuso upang iligtas si Koby mula sa mga kamay ng Blackbeard Pirates. Sa simula, tila si Garp ay sinamahan lamang nina Helm Epo at Habari, dahil sila ang pinakamasigasig na iligtas si Koby. Nang maglaon, nalaman na sina Tashigi, Prince Bruce, at Kujiko ay nagpunta rin sa Hachinuso. Bago makarating si Garp sa isla, sina Prince Bruce at Kujiko ay na-corner ang mga pirata sa loob ng isang bayan. Ang kanilang susunod na hakbang ay ipaalam kay Garp ang pagkumpleto ng unang bahagi ng plano. Pagkatapos makatanggap ng babala, ginamit ni Garp ang kanyang kamao upang itulak ang barko pataas sa ere. Habang nasa ere pa, pinalakas ni Garp ang kanyang kamao gamit ang haki. Pagkatapos, siya ay sumugod patungo sa mga pirata at pinakawalan ang isang napakalaking atake na tinatawag na Galaxy Impact. Ang atake ay lumikha ng mga shockwave na nagpaalis sa mga pirata at nagdulot ng malawakang pinsala sa paligid. Gaano kalakas ang kasalukuyang bersyon ni Garp? Sa kasalukuyan, si Garp ay 78 taong gulang na, kaya siya isa sa mga pinakamatandang karakter sa One Piece. Karamihan sa mga tao na kasing edad niya ay mas pipiliin na manatili sa bahay at mamuhay ng payapa, ngunit iba si Garp, hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya ang aksyon, at may hangarin siyang maging malaya. Maliit lang ang halimbawa para sukatin ang lakas ni Garp, dahil hindi siya madalas nasasangkot sa mga laban. Ang unang ebidensya ng kanyang lakas ay nang ihagis niya ang isang napakalaking cannonball gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sa Marineford Arc, sinuntok niya si Marco, ang unang division commander ng Whitebeard Pirates, na nagpilit sa kanya na umatras. Sa parehong arc, pinatamaan din niya si Burgess, na isang talentadong mandirigma. Ang susunod na malaking sandali para kay Garp ay dumating sa Egghead Arc, kung saan winasak niya ang buong bayan gamit lamang ang isang suntok, isang kamangha-manghang gawain. Dalawang bagay ang nagpapaganda palalo sa tagumpay na ito. Una, si Garp ay wala pang Devil Fruit, at pangalawa, malinaw na ang kanyang edad. Kung kaya niyang magdulot ng ganitong kalaking pinsala sa isang suntok lang, masasabi na si Garp ay nasa itaas pa rin ng mga admiral, at malapit na sa mga Yonko. Magiging sapat ba ang lakas ni Garp para mailigtas si Koby? Ngayon na ang lakas ni Garp ay napatunayan na, ang mahalagang tanong ay kung kaya ba niyang kunin si Koby at makaalis sa Hachinuso ng buo. Ang pinakamalaking banta kay Garp at sa mga Marines ay si Kuzan, na isang dating admiral. Sumali siya sa Blackbeard Pirates noong panahon ng time skip. Para mas masakit pa, si Kuzan ay dating estudyante ni Garp. Hindi madaling labanan ng isang guro ang kanyang dating estudyante, kaya magiging isang bagay itong sulit tandaan. Maaaring magdulot ito ng pag-atras ni Garp, o kaya naman ay madaig siya ng emosyon, na magbibigay ng pagkakataon kay Kuzan para umatake. Si Koby ang kinabukasan ng Navy, ayon kay Monkey D. Garp. Bilang isang dating admiral, si Kuzan ay hindi dapat baliwalain. Mayroon siyang kamangha-manghang kontrol sa hockey, na pinatunayan ng kanyang kakayahang lumaban sa isang kalaban sa loob ng 10 araw kahit na may elemental disadvantage siya. Bukod sa kanyang hockey, si Kuzan ay isa ring Devil Fruit user. Ang Hai-Hai no Mi niya ay nagbibigay daan upang mapagyelo niya ang anumang nais niya. Delikado ang kakayahang ito, dahil ang isang maling galaw ay maaaring humantong sa kamatayan. Noon pa man,
Ginamit na ni Kuzan ang kanyang Devil Fruit upang i-freeze ang maraming tao, at sa ngayon, ang pinakamadaling paraan para makawala rito ay sa pamamagitan ng Conqueror's Haki. Sa kabutihang palad, mayroon si Garp ng Conqueror's Haki, kaya hindi magiging problema para sa kanya ang makawala. Sa One Piece Episode 11-15, maglalaban ng todo sina Kuzan at Garp upang ipakita kung saan sila nakatayo sa usapin ng lakas. Pabor kay Garp ang pagkakataon, ngunit kung makikialam ang Blackbeard Pirates, maaaring magbago ng husto ang sitwasyon. Ang Titanic Captains ay hindi basta-basta, at maaari silang magdulot ng malubhang pinsala kung sila ay magpakawala. Kailangan ni Garp na umasa sa mga batang kasamahan niya at umasang mapipigilan nila ang anumang uri ng panghihimasok. Hindi na kailangang sabihin, ang resulta ng laban na ito ay maaaring magpabago sa buong mundo. At naway nagustuhan nyo ang topic natin ngayong araw. Huwag kalimutang i-subscribe ang aking channel at mag-iwan ng like sa video natin ngayong araw. Hanggang sa muli, bye!